Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Raquel. 34 years old. May asawa kong OFW sa Qatar. Si Rico. 37 years old. 5 taon na kaming kasal. Pero wala pa kaming anak. Dahil plano ko talagang sumunod sa kanya sa abroad. Kompleto na sana ang papeles ko noon. Passport, medical, kontrata. Konting hintay na lang para sa visa. Akala ko, malinaw na ang direksyon ng buhay ko. Hanggang sa isang tawag, ang bumaliktad ng lahat. Love, na-stroke si tatay. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ko. Ang biyanan kong si Mang Roberto. 58 years old. Biyudo na. 8 taon na ang nakakalipas. Siya na lang mag-isa sa lumang bahay nila sa probinsya. Yung iba niyang anak, nasa Maynila at Cebu. May kanya-kanyang pamilya. Kami ang pinakamalapit. 30 minuto lang ang biyahe mula sa inuupahan kong apartment. Wala bang ibang pwedeng mag-alaga? Tanong ko kay Rico. Nanginginig ang boses ko. Wala, love. Ikaw lang talaga. Saglit lang naman siguro. Pag okay na siya, saka ka sumunod dito. Saglit lang. Yun ang salitang pinanghahawakan ko habang nag-iimpake ako ng damit. Papunta sa bahay ng biyanan ko. Hindi ko alam. Yung saglit na yon ang sisira sa buhay ko. Sa unang linggo, puro takot at pagod ang nararamdaman ko. Mahina si Mang Roberto noon. Hirap magsalita. Kailangang alalayan sa pag-upo, pagpapaligo, pag-inom ng gamot. Ako lahat. Minsan, habang pinupunasan ko siya ng bimpo, naaalala ko yung sarili kong tatay na namatay na rin. Naiiyak ako, pero pinipigil ko. Kailangang matatag ako. Tahimik ang bahay nila. Yung tipong maririnig mo ang tikatik ng orasan kahit tanghali. Sa gabi, sa sala lang ako natutulog para marinig ko agad kapag tumawag siya. Raquel, mahina niyang tawag minsan. Nandito lang po ako. Sagot ko agad. Sabay hawak sa kamay niya. Unti-unti, gumaling siya. Nakakalakad na may tungkol. Nakakakain na mag-isa. Nakakapagkwento na rin. Doon nagbago ang lahat. Nagsimula sa simpleng usapan habang naghahapunan. Ang swerte ni Rico sa'yo. Sabi niya minsan habang pinapanood akong maghiwa ng prutas. Hindi lahat ng babae kayang gawin to para sa biyanan. Ngumiti lang ako. Wala po yun. Pamilya na rin naman po kayo. Pero sa loob ko, may kung anong gumalaw. Siguro dahil matagal na rin akong walang naririnig na papuri. Si Rico kasi, pagod lagi sa trabaho. Madalas, kumain ka na ba? At ingat ka dyan lang ang usapan namin. Dito, may nakakapansin. May nakatingin. Lumipas sa mga linggo. Naging routine na ang lahat. Sa umaga, gamot, lugaw, konting lakad sa bakuran. Sa tanghali, sabay kaming kumakain. Sa hapon, habang nanonood siya ng TV, ako, naglalaba. At sa gabi naman, kwentuhan lang kaming dalawa. Mismo na si Rico. Tanong niya, isang gabi habang brown out at kandila lang ang ilaw namin.
Oo naman po. Sagot ko. Pero mahina. Ang hirap no. Yung may asawa ka, pero mag-isa ka. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam bakit parang mas malalim ang ibig sabihin ng sinabi niya. Oo nga po. Tahimik kami sandali. Rinig ko ang kuliglig sa labas. Rinig ko rin ang tibok ng puso ko. Pasensya ka na at naabala ang pag-alis mo. Dagdag niya. Kung hindi dahil sa akin, kasama mo na sana si Rico ngayon. Hindi po kayo abala. Sabi ko agad. Totoo naman. Pero sa likod ng salita ko, may pagod, may lungkot, may pangungulila. At siguro, naramdaman niya yun. Isang hapon, nahilo siya habang naglalakad sa bakuran. Mang Roberto! Sigaw ko. Sinalo ko siya agad. Napakapit siya sa balikat ko. Malakas ang hawak. Mas matagal kaysa dapat. Okay lang po kayo? Tanong ko. Halos magkalapit na ang mukha namin. Salamat, Raquel. Bulong niya. Umiwas ako agad ng tingin. Pasok na po tayo sa loob. Pero simula noon, may nag-iba na sa pakiramdam ko tuwing magkalapit kami. Mas naging madalas ang mga sandaling parang sobra na ang lapit. Yung paghawak niya sa kamay ko kapag tinutulungan ko siyang umupo. Hindi agad bumibitaw. Yung tingin niya na parang hindi na lang pasasalamat ang laman. Yung boses niya na mas malambot kapag ako ang kausap. Pinilit kong huwag bigyan ng kahulugan. Sinasabi ko sa sarili ko, biyanan mo yan. Tatay yan ng asawa mo. Pagod ka lang. Malungkot ka lang. Pero gabi-gabi, mas ramdam ko ang lungkot. May asawa ako, pero mag-isa ako. May lalaking nasa bahay, pero hindi ko siya dapat maramdaman. Hanggang sa isang gabi, umuulan ng malakas. Nawalan ng kuryente. Malakas ang hangin, kaya natakot ako sa mga tunog sa bubong. Raquel. Tawag niya mula sa kwarto. Bakit po, Mang Roberto? May kailangan po ba kayo? Pwede bang dito ka muna? Parang nahihilo na naman ako. Pumasok ako. Umupo ako sa gilid ng kama niya. Hinawakan ko ang noo niya para tingnan kung may lagnat ba siya. Wala. Okay lang po ba kayo? Sabi ko. Pero parang ako ang kinakabahan. Hindi siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa akin. Yung titig na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa labas, kumidlat. Sa loob ng kwarto, may mas malakas na kuryente gumapang sa pagitan naming dalawa. Doon nagsimulang mabura ang mga linyang dapat hindi ko tinawid. At hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko. Hindi ako umalis agad sa kwarto niya, kahit sinasabi na ng isip ko na dapat lumabas na ako. Pasensya ka na, Raquel. Mahina niyang sabi. Bakit po? Sa'yo ko na ibubuhos lahat. Lungkot, takot, pati panghihina ko. Ngumiti ako ng pilit. Wala po yun. Pamilya po tayo. Pamilya. Paulit-ulit na salitang pilit kong ipinupukpok sa utak ko. Pero bakit habang binibitawan ko ang salitang iyon,
Parang hindi na ganon ang nararamdaman ko. Lumakas ang ulan. Halos hindi na marinig ang boses. Sa lakas ng patak sa bubong, kumidlat ulit. At saglit na lumiwanag ang kwarto. Doon ko nakita ng malinaw ang mukha niya. Hindi na yung mukhang mahina at may sakit na lalaki, kundi isang lalaking matagal nang nag-iisa. Isang lalaking matagal nang walang karamay. Mang Roberto, namimiss niyo din po ba si Aling Teresa? Tanong ko. Hindi ko alam. Bakit yun ang lumabas sa bibig ko? Oo naman. 8 taon na rin. Sagot niya. Sanay na akong mag-isa. Akala ko kaya ko na. Pero nung na-ospital ako, doon ko naramdaman ang takot. Napayuko ako. Naiintindihan ko ang takot na yon. Takot sa pag-iisa. Takot na walang hahawak sa'yo kapag mahina ka. Takot na walang uuwi para sa'yo. Pareho kaming tahimik. Pareho kaming may kulang. Raquel. Tawag niya ulit. Mas mababa ang boses. Bakit po? Salamat sa pag-aalaga. Hindi lang ng katawan ko, pati ng puso ko. Doon ako dapat tumayo. Doon ako dapat lumabas. Doon ako dapat nagsabi na matulog na po kayo. Pero hindi ako gumalaw. Sa halip, naramdaman ko ang kamay niyang marahang humawak sa kamay ko. Napasingap ako ng bahagya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may parte sa akin na hindi umatras. Mang Roberto, mahina kong sabi, pero wala nang bigat ang pagtutol ko. Kung mali to, pigilan mo ko. Bulong niya. At doon ako tuluyang natalo ng sarili kong kahinaan. Habang humahampas ang ulan sa bubong, unti-unting nabura ang distansyang dapat ay nandoon. Isang gabing hinayaan kong manaig ang kahinaan ko. Isang gabing sinira ko ang tiwala ng asawa ko. Isang gabing hindi na dapat nasundan. Hindi ko na ididetalye ng buo. Pero sa gabing yun, nangyari ang hindi dapat. Buong araw akong lutang pagkatapos ng nangyari. Nang tinawagan ako ni Rico, hindi ako makatingin sa screen habang kausap siya. Miss na kita, love. Sambit niya. Miss na din kita, love. Sagot ko. Inisip ko, isang beses lang yun. Isang pagkakamali. Isang kahinaan. Isang gabing hindi na mauulit. Pero mali ako. Dahil kinabukasan, mas madali na ang lahat. Hanggang sa isang gabi, naging 2. Ang 2, naging madalas. At sa bawat ulit, mas lumalalim ang kasalanan ko. Mas lumalakas ang takot ko. Mas lumiliit ang mukha ko sa tuwing kaharap ko ang asawa ko sa cellphone. At hindi ko alam kung paano pa ako babalik sa dating ako. Hindi nagbago ang bahay, pero nagbago ang pakiramdam ko sa loob nito. Pareho pa rin ang tunog ng orasan. Pareho pa rin ang huni ng mga manok tuwing umaga. Pero ako, hindi na pareho. Sa bawat hakbang ko sa sahig na yon, pakiramdam ko, may bakas ng kasalanan ng paa ko. Nagpatuloy pa ang lihim namin ni Mang Roberto ng ilang buwan. Hanggang sa dumating yung puntong, hindi ko na kayang sikmurayan ang panluloko ko sa asawa ko. Araw-araw,
Sinasakal ako ng konsensya ko. Naprapraning na din ako na baka isang araw bigla kaming mahuli ni Rico. Kaya naman, gumawa na ako ng paraan para makaalis kay Mang Roberto. Pinilit ko ayusin yung mga papeles ko. Nagsabi ako kay Rico na susunod na ako pagkatapos kong maayos yung mga kailangan kong ayusin. Sinabi ko din na malakas-lakas na si Mang Roberto. Nung una, ayaw pa sana niya. Gusto niyang antayin ko na siya at sabay na kaming bumalik dahil isang taon na lang naman daw ay magbabakasyon na siya. Sa isip ko, sa loob ng isang taon, maraming pwedeng mangyari. Kaya hindi ako pumayag. Sabi ko, susunod na ako. Nagpalusot na lang ako na hindi ko na kaya magantay para makasama siya. Nung nalaman ni Mang Roberto ang plano kong pag-alis, nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Kahit ako, nasasaktan ako dahil may parte sa puso ko na ayoko pa siyang iwan. Pero sa konsensya ko, iyon ang pinakatamang desisyon. Kaya nanindigan ako. Naaalis na talaga ako. Isang buwan bago ako umalis, humiling pa si Mang Roberto sa huling pagkakataon dahil papalayain na daw niya ako. Hindi daw siya manggugulo sa amin ni Rico dahil gusto daw niya na sumaya din ang anak niya. Hindi ko alam kung bakit pinagbigyan ko pa siya sa huling pagkakataon. At ang huling pagkakataon na yon ang pinakamasaya. Hanggang sa dumating ang araw ng paglipad ko papuntang Qatar. Hindi na ako hinatid ni Mang Roberto sa airport dahil ayokong maiyak pag siya ang naghatid. Dahil alam ko, lalambot na naman yung puso ko. Pag alis ko ng Pilipinas, mixed emotion ang nararamdaman ko. May lungkot at may saya. Lungkot dahil iniwan ko na si Mang Roberto. Pero may saya dahil makakasama ko na ang asawa ko. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Akala ko matatakbuhan ko na ang nakaraan. Akala ko makakapagsimula na ako kasama ang asawa ko. Akala ko matatakasan ko na yung mga bagay na iniwan ko sa Pilipinas. Akala ko tuluyan na akong magiging malaya. Pagdating ko sa Qatar, sinalubong ako ni Rico ng yakap. Yung yakap na ilang taon kong hinintay. Yung yakap na dapat nagpapagaan ng lahat. Finally, love, magkasama na tayo. Bulong niya sa tenga ko. Ngumiti ako at yumakap pabalik. Pero sa likod ng dibdib ko, may bigat na hindi maaalis. Sabik na sabik siya sa akin. Kaya naman, nung gabing iyon, hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Ipinaranas niya sa akin ang ilang taong pagtitiis niya at paghihintay na makasama ako. Masayang masaya ang loob ko noon. Pero pagkatapos, pumasok sa isip ko ang mukha ni Mang Roberto. Tila may luhang tumulo sa mata ko. Hindi alam ni Rico dahil mahimbing na siyang natutulog sa tabi ko. Sa unang linggo, pilit kong inayos ang sarili ko. Bagong lugar, bagong routine, maagang gising, magluto, maglinis sa maliit naming apartment habang nasa trabaho si Rico. Sa gabi, sabay kaming kumakain, sabay natutulog. Mabait siya, maalaga, mas present kaysa dati. Kaya mas lalo akong natutulog. Kasi habang sinusubukan niyang buuin ang buhay naming mag-asawa, ako, may tinatago
Kaya sinubukan ko ding bumawi sa lahat ng pagkukulang ko. Akala ko, yun na ang simula ng bagong buhay ko. Akala ko, magiging masaya na ako kasama ang asawa ko. Pero 2 linggo pa lang, simula ng pagdating ko, nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Akala ko pagod lang o naninibago sa pagkain. Okay ka lang, love? Tanong ni Rico, isang umaga habang nakasandal ako sa lababo. Oo, love. Siguro, nasanay lang ang tiyan ko sa pagkain sa Pinas. Sagot ko, pilit nang umiti. Pero 2 linggo pala, simula ng pagdating ko, nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Ayokong isipin na may iba pang dahilan. Pero biglang pumasok sa isip ko na hindi pa pala ako dinadatnan. 1 buwan na mahigit. Nang maalala ko yun, kumabog ng malakas ang dibdib ko. Hindi maaari. Sambit ko sa sarili ko. Naisip ko na hindi na pala ako umiinom ng pills ko noong mga panahong nag-aayos ako ng mga papeles. Yung huling nangyari sa amin ni Mang Roberto. Hindi na ako nakainom ng pills dahil nawala sa utak ko. Nanlambot ako sa naisip kong posibilidad. Nung gabing iyon, nanalangin ako na sana mali lang ako. Pero lumipas pa ang 2 araw. Tuloy-tuloy pa din ang pagsusuka ko at wala akong gana sa pagkain. At muli, nadatnan ako ni Rico habang sumusuka. Love, okay ka lang ba talaga? Tara na, magpa-check up ka na. Hindi, love. Ayos lang ako. Hindi. Kailangan nating masigurado. Bakit ka nagkakaganyan? Tututol sana ako. Kaso wala na akong nagawa. Dahil dinala na niya ako sa ospital. Nilab test ako doon. At ilang oras pa nga, doon namin nalaman ang guguho sa mundo naming 2. Buntis ako. Nagulat siya nang marinig niya yon sa doktor. Napatingin siya sa mata ko. Ako, hindi makatingin sa kanya. Umuwi kami na hindi nag-iimikan. Pero pagdating namin sa inuupahan namin, doon pumutok lahat ng galit niya. Sino ang ama? Malamig niyang simula. Hindi ako makasagot. Walang boses na lumalabas mula sa bibig ko. Raquel, sumagot ka. Sino ang ama ng batang dinadala mo? Doon, tuluyan ng tumulo ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Love, patawarin mo ako. Patawarin? Sabihin mo sa akin. Paano? Love, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Hindi mo sinasadya? Ang ano? Ang lokohin ako? Paano mo nagawang lokohin ako? Akala ko ba nag-aalaga ka lang sa tatay ko? Paano ka nakakapuslit sa ibang lalaki? Kaya ba madaling-madali ka na pumunta dito? Para ano? Para ipaako yan sa akin? Hindi, Rico. Hindi. Makinig ka. Wala akong ibang lalaki. So paano ka nabuntis na walang ibang lalaki? Naglolokohan ba tayo dito, Raquel? Sino ang ama? Yun lang ang gusto kong malaman, Raquel. Mahirap ba sagutin yun? Bakit? Pinagtatakpan mo? Hindi ako sumagot. Sumagot ka, Raquel. Tinatanong kita kung sino ang ama ng batang yan.
Si Mang Roberto. Si Mang Roberto Rico. Siya ang ama ng batang dinadala ko ngayon. Natahimik si Rico sa narinig niya. Ano? Si tatay. Bakit? Paano? Naguguluhan niyang tanong. Nasikmura mo yon, Raquel. Sa dinabi-dami ng lalaki, ang lakas pa ng loob mo na pumunta talaga dito. Patawarin mo ako, Rico. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo din ako kung hindi kita kayang patawarin ngayon. Ayusin natin to, love. Please. Ayusin natin. Wala na tayong dapat ayusin pa. Tapos na tayo. At doon, tuluyan na siyang tumalikod sa akin. Umuwi ka na lang sa Pilipinas. Dahil hindi ko kayang makita ang pagmumukha mo. Hindi na tinuloy ni Rico ang pag-aayos ng mga papeles ko. Kaya napilitan ako umuwi ng Pilipinas. Siya ang nagbayad ng ticket ko. Paghatid niya sa akin sa airport, iniwan na niya ako doon. Walang yakap, walang halik, wala na din akong asawa. Pagdating ko sa Pilipinas, hindi alam ng pamilya ko na umuwi na ako. Kaya nakituloy muna ako sa matalik kong kaibigan. Sa kanya, sinabi ko ang lahat-lahat. Hindi ko kayang umuwi sa amin dahil alam ko masasaktan sila sa ginawa ko. Ngayon, sinusulat ko to dahil hindi ko na kayang mag-isa. Hindi ko alam kung anong klaseng babae ang tingin niyo sa akin. Mahina, marupok, walang dangal. Siguro tama kayo. Pero isa lang alam ko. Hindi ako masamang tao na ginustong manakit. Isa akong taong nadala ng lungkot, pagod, at baling sandaling hinayaan kong manaig ang damdamin kaysa sa tama. At ngayon, binabayaran ko ang kapalit. Araw-araw. Sa mga makikinig ng kwento ko, sa mga babaeng may asawang malayo, sa mga taong nakakaramdam ng matinding pag-iisa. Huwag niyong hintayin na ang pansamantalang init ang maging dahilan ng panghabang buhay na sugat. Isang gabi lang ang kailangan para masira ang tiwala. Isang kahinaan lang ang pwedeng bumura sa lahat ng tama mong nagawa. Ngayon, mag-isa kong haharapin ang pagbubuntis na to. Hindi ko alam kung kaya pa akong tanggapin ng asawa ko balang araw. Hindi ko alam kung paano pa ako haharap sa pamilya namin. Ano ba ang dapat kong gawin? Paano ako magsisimula muli? Dala ang pinakamabigat kong pagkakamali. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang. Raquel.